Ang Panginoon. Asa na? Aba, naglabasan na. Naubos. Ayun, may isa akong tanong, no? Sabi nga kasi siguro ito na yung parang, kasi pabakasyon na ako, hindi ko nakabuti yung December. No? May isa akong tanong eh. May isa akong tanong. Hindi ang katanungan sa mga ano ba yung pinakamahalagang bahagi sa buhay niyo? Bilang isang mga magulang, sa mga magulang, ano yung pinakamahalagang bahagi sa buhay niyo? Yung pinakakayamanan niyo, pinaka-importanteng bagay sa buhay niyo? Sagutin niyo sa sarili niyo. At sa mga binata pa naman, yung mga wala pang pamilya, yung mga bagay kayo na pinakamahalaga sa inyo, ano kaya yung mga pinakamahalagang bagay niyo? Bago tayo dumawa sa ating exhortation, pwede niyo sagutin sa sarili niyo. Ako, napag-isip ko, bilang isang magulang, siguro yung pinakamahalagang bagay, pinakamahalagang kayamanan ko, siguro yung anak ko. Kasi kung ano mang mangyayari sa anak ko, lahat siguro ng kayamanan ko mauubos para sa anak ko, di ba? Bilang isang magulang, natanong ko lang kung ano yung pinakamahalagang mga bagay niyo sa buhay niyo, kung ano yung kayamanan niyo. Kasi ang binigay sa akin ng Panginoon, lagi kong naisip, nagbuhat sa John 3:16. John 3:16. Sino bang nakaka-memorya ng John 3:16? For God so loved the world. That he gave his only begotten Son, that whoever believe in Him should not perish but have everlasting life. Amen, Ganun na lamang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, Kaya pinagkaloob niya ang kanyang buktong na anak, upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya, hindi mapahamak, pagkus ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sige, manalangin ko. Lord, salamat po, Panginoon, sa isang privilege again. Ipakalinisin mo ako, Panginoon. Ikaw po ang magsalita, ikaw po ang mag-gari sa amin, Panginoon. Turuan mo kami ng lesson, Panginoon. Bigyan mo kami ng katalinuhan, Panginoon. Salamat po, Panginoon, and speak us in front of me, Lord, salamat po. Once again, thank you. In Jesus' name, amen. Yun, nabanggit ko nga kanina, sabi ko, ano ba yung pinakamahalagang bagay na kaya mo ipagkaloob sa Panginoon? Kasi ang Panginoon po is, yung pinakakayamanan niya, sabi nga sa John 3:16, pinagkaloob niya yung kanyang buktong na anak, nag-isang buktong na anak. Bilang isang mananampalataya, bilang isang Kristiyano, ano po yung kaya natin na ipagkaloob sa Panginoon? Buong puso, yung buong kayamanan natin. Kaya ba natin bilang isang Kristiyano, yung buong kayamanan natin, i-offer natin sa Panginoon? Siguro hindi, Parang hirap, Kaya nga sabi ng Panginoon, tao kayo, hindi niyo kaya, kahit ako hindi ko kaya Pagkakaloob ko yung anak ko, kahit yung bahay ko, pagkakaloob ko. Parang ang hirap, Pero binigyan tayo sa sabi sa Malakay, 10% lang yung ibibigay natin sa Panginoon, 10% lang yung sabi niya, ibigay niyo 10% lang yung buong bunga. Ibig sabihin, yun yung pinakamahalagang bunga na kaya ibigay niyo sa Panginoon. Kasi kung tayo bilang isang tao, hindi natin kaya ipagkaloob yung mga mahalagang kayamanan natin. Yung mga kayamanan natin, yung mga pinakamahalagang bagay natin, hindi na kaya natin ipagkaloob sa Panginoon. Pero ang hiningi ng Panginoon sa Malakay, give your 10 of your fruit. Sabi nga yung 10% para magpaloob. Ibigay natin sa Panginoon bilang offering, Pag-offer po natin sa Panginoon, pag ibinigay po natin sa Panginoon, ini-extend lang po natin yun. Hindi po natin tinutulungan yung mga may kakayahan na, hindi po natin tinutulungan yung mga sabi nga yung mga righteous na. Kunwari, alam naman natin kung paano ginagamit si Kuya Eli sa Panginoon ng Lord. Hindi natin tinutulungan si Kuya Eli pag nagbibigay tayo sa Panginoon. Ginagamit yun natin para makakuha ng mga lost souls, para dumami tayo dito. Yun yung mga ginagamit natin para mag-extend tayo ng mga salita ng Diyos, para makakuha tayo ng mga kapatiran, para madala natin sa presence ng God, Yun po yung purpose po talaga kung bakit po tayo nagbibigay sa Panginoon. Dahil para mahagil at para mahanap natin yung mga nawawalang kaluluwa, yung pagbibigay. Kaya po, pag nag-offer po tayo sa Panginoon, ng pinakamalagang kaya natin, ng pinakamalagang bagay natin sa buhay natin, halimbawa ako, pag nagbigay ako sa Panginoon, ibinigay mo ba yan ng buong puso mo? Binigay mo ba ng willingness mo? Kasi si Lord, nung ipinako siya sa cross, sabi na sa John 3:16, for God so loved the world. Yung pagmamahal na yung nakita sa atin ng Panginoon, nandun po yung pagmamahal na kusang binigay, yung glory ng Panginoon, kusang ibinigay sa atin ng walang pagsisisi, walang pag-alinlangan. Ganon din po tayo pag mag-u-offer po tayo sa Panginoon, yung pinakamahalagang bunga natin, yung pinakamakayamanan natin na i-offer natin sa Panginoon, i-offer po natin ng willingly, yung kung talagang buong puso po natin ibigay. Kasi yun po ang tinitingnan ng Panginoon sa buhay natin, yung in-offer natin ang buong puso natin.
Dahil pag pinupir po natin ang buong puso natin yan, ang pagbibigay po, yung giving po, yun po yung, ano po ba ang pagbibigay? Yun po ay isang uri ng inilalapit po natin yung sarili natin sa Panginoon. Habang yung generosity, pag nakikita po ng Panginoon na yung generosity, nilalapit, pag nagbibigay po tayo ng buong puso natin, inilalapit po tayo ng Panginoon. Ilalapit po natin yung sarili natin sa Panginoon. Ganun po tayo magbibigay sa Panginoon, no? Sabi nga pag nagbigay ka ng buong kayamanan mo, pag nagbigay ka nung tinatamasa mo, nung tenth mo, ay sabi, kung nasaan ang iyong kayamanan, sabi sa Matthew chapter 6 verse 21, no? Sabi, basahin natin. Matthew chapter 6 verse 21. Pero where your treasure is, there your heart will be also, no? Kaya kung nagbibigay ka sa Panginoon, nandun mo ibinibigay yung buong kayamanan mo, yung lahat ng yung gusto ng puso mo, nandun din po. Pag binigay mo, sabi, for where your treasure is, there your heart will be. Kung sabi nga, kung nasan daw yung iyong kayamanan, dun din paparoon ang iyong puso. Yun po, no? Kaya po, ibigay po natin yung ating kayamanan sa Panginoon para mapalapit po tayo sa Panginoon. Magbigay po tayo. Amen. Thanks tayo. Ano yan? For your love, Father God. Thank you that you are extend your blessing, Father God, through our company, Panginoon, na nagbibigay ng patuloy na pinansyal na aming pangangailangan, Panginoon. Father God, salamat po sa mga kapatiran, sa mga brother and sister, Panginoon, na may generous na puso, Panginoon, na patuloy nagbibigay sa Panginoon. Alam namin, Panginoon, na ito ay magagamit namin, Panginoon, para makahanap kami, Panginoon, na mailapit namin, Panginoon, sa iyo ang mga nawawalang tupa, Panginoon. Tulungan mo po, Panginoon, ang aming mga kumpanya, ang aming mga sarili, Panginoon, kung paano mabigyan kami ng katalinuhan, Panginoon, kung paano makahanap kami ng mga kapatiran, Panginoon, mailapit namin sa iyo, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon, sa mapagpalang sa iyong mapagpalang kamay, sa mga kapatiran na may mabuting puso, Panginoon, na patuloy nagbibigay sa inyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon. In this is all I pray, in the mighty name of Jesus. Amen.